Ang kwento na ito ay hango sa tunay na karanasan. Kwento ito sa kaibigan ng aking lulo na isang Aita na itago na lang natin sa pangalang Simon. Taong 1998, Himamaylan, Negros Oriental. Isang tubong magsasaka itong si Simon at ang pinagkuhaan nila ng panghanap buhay sa araw-araw ay ang pagtatanim ng mga mais at gulay. Hindi na rin ito nakapag-aral sa kadahilanan na napakalayo ng paaralan sa kanila na kapag ikaw umalis ng alas 5 ng umaga ay alas 10 na ng tanghali na sila makarating sa kadahilan ng kilo-kilometro ang layo ng kanilang paaralan mula sa kanilang baryo. At ang kanilang bahay noon ay nakatirik ito sa malapit sa isang napakalaking talon. Habang namumuhay ng payapa ang pamilya nila Simon, ay kontento naman sila kung anong meron sila. At ang kanyang mga magulang noon ay laging wala sa kanilang tahanan. Sa kadahilan ng pasapit pa lamang ang bukang liwayway, ay umalis na ang mga ito patungo sa kanilang taniman ng mga mais. At 3 magkapatid lang din sila noon, na puro mga lalaki. Ngunit sa 3 nilang magkapatid, ay ito lang si Simon ang mahilig sa manok. Sa katunayan nga niyan ay mayroon itong 3 manok na inalagaan na bigay pa sa kanyang lolo. Dahil ang kanyang lolo ay isa ding mahilig sa manok at hindi lang pagsasabong ang ginagawa nito. Itong si Simon, bagamat hindi ito nagsusugal ay lagi naman itong napapalo ng kanyang ina ng palwa ng niyog. Sa kadahilanan na palagi nitong pinapaaway ang kanyang mga alagang manok. Isang araw, habang iniisparing ni Simon ang kanyang alagang manok, ay naabutan siya ng kanyang ama na galit ito. "Simon! Halika, dalhin mo yung manok dito," sigaw ng kanyang ama. Lumapit naman itong si Simon habang daladala niya ang kanyang manok. "Akin na. Ulamin na lang natin yang manok mo. Total lagi mo namang sinasaktan yan eh," wika ng kanyang ama. Kaya naman dali-dali siyang tumakbo sa likuran ng kanilang bahay para maitakas ang kanyang alaga. At nang nakatakbo naman itong si Simon, ay nagwika naman ang kanyang ama ng, "Nagmana ka talaga sa lolo mong bata ka. Napakahilig sa manok." Isang araw, sinunda ni Simon ang kanyang magulang sa taniman habang may daladalang tubig. Pagdating niya doon ay agad naman siyang nasipat ng kanyang ina na nagbubungkal ng lupa para maalis ang mga damo sa kanilang pananim. "Oh Simon, mabuti sumunod ka. Kanina pa kaming nauuhaw ng aman mo eh. O siya, mamaya tutulungan mo kaming maghabas ng damo ha. Doong banda oh. Sinisira ng daga ang mga pananim natin sa mga daga na yan." Kaya naman wala nang nagawa si Simon at sumunod na lang ito. Habang naghabas ng damo itong si Simon, nagulat nang mayroon siyang naririnig na ingay na galing sa isang daga. Nilingon niya ito at nang nakita niya ay isa nga itong daga at mayroon itong kaaway na isang sawa. Sinipat-sipat ito ng maigi ni Simon dahil bakit parang nagpapakatapang naman ang daga na yon. Maya-maya pa ay nasipat ni Simon na parang may kagat-kagat ang sawa na yon. Tatakbo na sana itong ngunit hinahabol na naman ng daga na animoy parang may pinag-aagang bagay ang mga ito. Maya-maya pa ay kagat-kagat na naman ng daga ang bagay na yon na kaya naman dali-dali itong binugaw ni Simon at kinuha niya ang bagay na pinag-aagawan ng isang sawa at isang daga. Nang sipatin niya ito, ay napaisip siya kung bakit pinag-agawan ng piste na yon. Ang nakita ni Simon ay isang hugis pahaba na parang marbles o julin at ang kulay nito ay napakaasul. Teka, ano kaya ito? Hindi kaya ito'y isang mutya? Kaya naman bigla niyang pinunit ang kanyang shirt at ito'y kanyang pinambabalot sa bagay na yon.
Nang pagsapit ng hapon, napapawi na sila noon nang biglang nagwika ang kanyang ina nang, "Simon, anong nangyari sa saluwal mo? Bakit punit-punit yan?" Sumagot naman itong si Simon nang, "Wala yan, Nay. Sumabit kasi yan sa kanina sa kahoy eh." Hindi na sumagot ang kanyang ina. Nang sumapit na ang 4:00 ng hapon, ay dali-dali nang pumunta si Simon sa kanilang kalapit baryo na sa tuwing linggo ay nagkakaroon ng pasugalan, mayroong repa, karakros, sabong. Nang paglapit ni Simon sa may nagkumpulan ng mga tao, nang nagsusugal ng karakros, ay agad nang mayroong nagreklamo nang, "Ano ba yung mabaho? Parang amoy kalabaw." Tika, saan yon?" Wika pa ng mga taong naroroon. Maya-maya pa ay bigla siyang nagulat nang bigla siyang sipain ng isang lalaki. "Ikaw pala ang mabaho kang animal ka ha? Lumayo ka nga." Sisipain pa sana siya nang mayroong biglang umalmang isang matanda. Teka, huwag mong sasaktan yung bata. Wika ng matanda. Nang sumagot pa ang lalaki ng, "Ilayo mo yan, tanda. Minamalas ako sa amoy ng batang yan eh." Kaya naman nagwika ang matanda ng, Halika, Otoy. Sumunod ka sa akin. Gagamutin natin yung sugat mo. Ikaw talagang bata ka. Ba't ka kasi pumunta ng tabo na hindi naliligo? Sumagot naman si Simon dito ng, galing kasi ako sa aming taniman, lolo. Dumiritso lang ako dito eh." Otoy, matanong kita. Saan ka ba nakatira? At anong pangalan mo? Sumagot na naman si Simon ng, "Diyan lang po, sa may ibabaw ng talon." Ganun ba? Tawagin mo na lang ako sa Arsenio. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na nga sila sa isang barong-barong na tinitirhan ng matanda. Nakatirik din ito sa ilalim ng sampalok. Dito, Otoy, maupo ka para magamot na yung sugat mo. Pag-upo ni Simon. Nang umupo na si Simon, ay may biglang nalaglag sa bulsa ni Simon na bagay at ito yung kanyang nakuha doon sa umahan. Dali-dali itong dinampot ni Simon ngunit biglang nagwika ang matanda ng, Saan mo yan nakuha ang bagay na yan? Sumagot na naman siya ng, "Doon po. Doon sa umahan namin." Nagulat ang matanda sabay pagwika ng, Oy, kapangyarihan ito ng duwende. Nakaraniwang pinag-aagawa ng nilalang na yan. Dahil ang bagay na to ay napakaswerte sa mga taong mahilig sa sugal. Nang laki ang mga mata ni Simon sa mga kataganang matanda. Itago mo yan, Otoy, at pag-iingatan mo yan. Mamaya, babalik tayo sa pasugalan. Susubukan natin ang taglay ng hawak-hawak mo, mutya. Kaya naman pagkatapos gamutin ng matanda ang sugat ni Simon, bumalik na sila sa pasugalan at nilapitan nila noon ay isang karakros. Habang nandun sila, sa pasugalan nagwika ang matanda ng, Otoy, ikaw ang mag-antog. "Oo nga pala, ang pag-aantog ay ang humawak ng 3 pisong barya at kapag mailatag na ang barya sa iyong mga palad, ay bigla itong ibagsak sa malapad na bato kung saan makita ang tinatawag na hari kapag nakatihaya ang barya. Kapag nakataob naman ay yun ang tinatawag na patay." Balik tayo sa kwento. Habang ginagawa iyon ni Simon, ay napangisi ang matanda dahil bawat bagsak nito ay palaging hari. Indikasyon yun na sila ay panalo. Napangisi naman ng bahagya si Simon sa kanyang nasilayan. Marami na nun ang kanyang panalo. Nang biglang umalma ang bangkero. Ang bangkero ay ito yung nangungulo sa pasugalan.
Teka, palagi na lang hari ah. Reklamo ng bangkero. Kung hindi kayo maniniwala, ay malapit ng mataob ni Simon ang bangkero. Kaya naman bigla siyang hinatak ng matanda ng, Otoy, tara na, umuwi na tayo. Magagabi na. Sinabi yun ng matanda sa kadahilan ng namumula na ang mukha ng tagabangka. Sumunod naman si Simon at agad na silang lumabas ng pasugalan. Otoy, hinila na kita doon. Baka mamaya ano pang gagawin ng mga tao sa'yo doon. At kasabay noon ay ang biglang pagwika ni Simon ng, Manong, napakabigat ng barya. Kung hindi kayo maniniwala, napakaraming baryang napapanalunan nila Simon. Sa mga oras na yon ay puyos-puyos ito ni Simon na halos mapunit na ang kanyang damit. Dahil sa bigat at dami ng barya, pagdating nila sa kubo ng matanda, ay agad nilang inilatag ang kanyang daladalang pera. Otoy, pwede bang makahingi ng kakaunting barya? Sana panalunan mo. Ibibili ko sana ng 1 kilong bigas. Wika pa ng matanda. Oo naman Manong, ikaw pa ba? Salamat nga pala sa paggagamot ng sugat ko ha. Wika pa dito ni Simon. Kaya naman dali-dali namang sinandok ng bata ang kanyang 2 palad sa mga barya upang ibigay sa matanda. Maya-maya pa ay nagwika ng matanda ng, Otoy, di ka pa ba uuwi? Magagabi na. Sa inyo mo na lang yan bilangin. Dahil baka lalo kang gagabihin. Pagdating ni Simon sa kanilang bakuran, ay bumungad sa kanya ang kanyang ina at nagwika ng, Saan ka ba nang galing kang bata ka? Kanina ka pa naming inantay. Sumagot naman itong si Simon ng, Sa tabo po inay. Ano? Nagpunta ka ng mag-isa? Ikaw talagang bata ka. Abay sa susunod magpaalam ka kung saan ka pupunta. Patawad po inay dahil baka pag nagpaalam ako baka hindi niyo ako papayagan. Hay nakong bata ka. O siya, pumasok ka na para makapaghapunan ka na. Pagpasok ni Simon sa kanilang bahay, bumungad sa kanya ang kanyang mga kapatid at amang naghahapunan. O anak, kumain ka na. Saan ka na naman ba galing ha? Teka, ano ba yung puyos-puyos mong bata ka? Nay, nanalo ako ng maraming pira sa hantak. At sa mga sinabi niya ay biglang nabulunan ang kanyang amang kumakain. Ulitin mo nga! Natututo ka na palang nagsugal? Sinasabi ko sa iyo Simon, tigil-tigilan mo yan dahil wala yung maidudulot sa iyong buhay na maganda. Wika ng kanyang ama. Buti na lang ay pinawi ito ng kanyang ina. Tika lang Raimundo, hayaan mo munang makapagsalita yung anak mo. Nang ibinuklad ni Simon ang kanyang napanalunang mga barya, ay halos di makapaniwala ang kanyang ama dahil sa mga nakita niyang tumpok-tumpok na mga barya. Tuwang-tuwa noon ang kanilang ina sa kadahilan na makabili na sila ng mga sariwang isda at mga tuyo. Lumipas ang mga araw at papasapit na naman ang araw ng linggo. 2:00 pa lamang noon ay agad nang umahon itong si Simon sa kanilang umahan. At nagpaalam naman ito sa kanyang ama at ina na pupunta umano siya sa tabuan. Sa kanilang baryo. Sumagot naman ang kanyang ina ng, Anong tabo? Sabado pa lamang, ba't ka pupunta doon? Inay naman, no? Araw ng linggo ngayon. Ay, ganun ba? Sige, basta mag-iingat ka ha? At umuwi ka ng maaga. Sa puntong yun ay hinayaan lang itong si Simon ng kanyang ama. Dahil siniswerte din naman ito. Dahil nung una ay hindi siya pinapayagan ng kanyang amang gumagala sa tabuan. Sa kadahilan ng 13 anyos pa lamang ito. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay nadapo na nga si Simon malapit sa kanilang bakuran. Kaagad siyang naghugas noon ng kanyang kamay at paa
Nang masipat niya ang kanyang lulo at mga kumpare nito na paparating sa kanilang bahay, may dala-dala din itong tag-iisang pirasong tandang na kalong-kalong ng mga ito. "Oy lo, naparito kayo," wika naman dito ni Simon. "Oo apo, itari namin itong dala-dala naming manok. Nagbabaka sakali kami na makadala ng bihag pa uwi." Sagot naman ng kanyang lulo. Kaya naman kinausap niya ito kung pwede ba siyang sumama. Pumayag naman ito. Kaya naman pumasok na si Simon at kaagad niyang kinuha ang kanyang nakuhang mutya doon sa uma. Pagkalabas ni Simon sa kanyang bahay, kaagad niyang kinuha ang kanyang manok na ugis. "Uy, anong gagawin mo sa iyong manok, apo?" Sumagot na naman itong si Simon ng, "Saan pa ba? Idi isabong." Napahagalpak naman sa pagtawa ang mga kumpare nito at pati na rin ang kanyang lulo. Bahagya namang ngumisi itong si Simon dahil nahiya siya sa mga sinabi ng kumpare ng kanyang lulo. "Apo, bata ka pa. Hindi pa wasto ang gulang mo na pumasok sa ganitong larangan. At saka bata pa yung manok mo." Kaya naman ibinalik ni Simon ang kanyang manok sa pagkakatali nito at nagpaalam na rin ang kanyang lulo na natutungo na ito sa sabungan. Kaya naman naupo na lang itong si Simon sa hagdan ng kanilang bahay. Ngunit ay mayroon ngang pagkapilyo itong si Simon. Kaya naman paglagpas ng kanyang lulo sa may kawayan ay dali-dali na niyang kinuha ang kanyang manok sa pagkakatali nito. Nang makuha na niya ito ay tumakbo na siya pababa ng bundok. Naabutan pa niya noon ang kanyang lulo sa may bandang ibaba. Kaya naman pasimple siyang tumago sa mga damong hagunoy na pwede niyang pagtataguan. Pagdating niya sa sabungan, ay pinili niyang tunguhin ang kubo ng matandang nagtulong sa kanya. Ngunit pagdating niya sa bahay ng matanda, ay walang tao doon. Hinawi pa niya ang kurtinang nagsisilbing pintuan nito. Ay wala talaga ang matanda. Kaya naman bumalik na siya sa sabungan. Nakasabayan pa niya ang isang matandang babae at nagtanong ito ng, "Ano yung dala mong manok, iho? Ibibinta mo ba yan?" Sumagot naman itong si Simon ng, Hindi po tiya. Pinahawakan lang po ito ng aking lulo." Kaya naman pagkatapos noon ay lumapit na siya sa sabungan. Pinili pa niya noong umiwas sa kanyang lulo. Kaya naman doon siya sa kabilang banda pumisto. Nang masipat niyang hindi talaga siya makasingit dahil sa nga maliit nga siya. Kaya naman pumatong ito sa malaking bato, dala-dala ang kanyang manok. Nang masipat niyang magsimula na ang sultada, pumasok na sa ruwida ang dalawang panig. Nang masipat niya yon, ay napagtanto niya ay laban pala ito ng kanyang lulo. Pinagmasdan lang naman ito ni Simon. Nang bitawan na ang dalawang manok, ay biglang sumugod ang manok ng kanyang lulo at agad na binugbog ang manok ng kalaban. Bumawi naman ang kalaban habang itong si Simon ay hindi mapigilang magtalon-talon at magsisigaw sa taas ng bato. Ngunit sa kasamaang palad ay biglang tinamaan sa kilikili ang manok ng kanyang lulo na naging sanhi upang ito'y bumulagta sa lupa na wala ng buhay. Kaya naman dali-dali niyang nilapitan ang kanyang lulo. Nakita naman siya nito at kasama ang mga kumpare nitong wala ng hawak-hawak na manok. At paglapit niya rito ay agad namang nagwika ang kanyang lulo ng, "Loko kang bata ka! Grabe yung talon mo sa may malaking bato. Dinala mo pa talaga yung manok mo." wika ng kanyang lulo. "Lo, natalo lahat ang mga manok niyo?" tanong dito ni Simon. Ganyan talaga kapag minamalas ka." "Oo, ganyan talaga, Simon. Kapag minamalas ka talaga." Sagot din naman ng kasamahan nito. Lo, ito na lang kayang dala kong manok ang ipanlaban natin?" wika dito ni Simon. Sumagot naman ang matanda ng, "Seryoso ka ba dyan sa pinagsasabi mo?
Sabay hagalpakan sa pagtawa ng mga kumpare nito. Ngunit sa dahil sa pamimilit ni Simon, ay pumayag na rin ang kanyang lulo. Lo, subukan ko kayang bumitaw ng manok sa labanan, wika ni Simon. Wag na. Baka masugatan ka po. Ako na lang ang magbibitaw. Ikaw talagang bata ka. Pero nagpupumili talaga itong si Simon. Kaya naman sumama na ang kanyang lulo sa ruwida upang ito ay ang magtanggal ng sakuban ng bulang. Nang bibitawan na ni Simon ang kanyang manok, nagwika pa ang kanyang lulo ng, Apo, mag-ingat ka baka masugatan ka. nang makita ito ng mga taong namumusta, ay kita sa mga mukha ng mga ito ang pagtawanan. Dahil sa mga panahong yun ay kauna-unang bata ang nagbibitaw ng manok sa labanan. Nang mabitawan na ang dalawang manok, ay agad nang nagsalpukan ang dalawang panig. Nang maya-maya pa ay habang nagsalpukan ang dalawang manok, ay sa hindi inaasahang biglang tumakbo ang kalaban na nagpuputak-putak na parang hinabol ng aso. Nang tingnan ni Simon ang kanyang manok, ay bigla siyang natigilan ng masipat niya ang kanyang manok na napalitan ng isang figura ng batang nakasombrero na sa animoy sa duwinde. Ay nadesisyonan na ito ng sentensyador na ang manok ng kalaban ay talo. Tuwang-tuwa noon ang kanyang lulo sa kadahilanang hindi ito makapaniwala na ang manok ni Simon ay mananalo. Habang nagwika ang kanyang lulo ng, Apo, panalo tayo. ngunit sa kabilang iyon ay nanatiling nakatayo itong si Simon na tulala at dilat na dilat ang mga mata. Simon, hindi ka ba masaya sa pagkapanalo ng manok mo? Wika ng kanyang lulo. Masaya naman lo, pero Anong pinipero-pero mo dyan? wika ng kanyang lulo. Wala naman lo. Hindi talaga makapaniwala si Simon sa pangyayaring yun. Hindi ko akalahing ang manok mo lang pala ang makaganti sa kalaban. Wika pa ng kanyang lulo. So dito muna natin putulin ang kwento, pero bukas upload natin ito ng buo para tuloy-tuloy ang iyong pakikinig. So dito na yung shoutout natin.